Pako. Dave. Si Seb. Dave. Sa loob siya. Binabantayan si Kuling. Cherry. Pupuntahan ko siya. Pako. Cherry, wag muna. Hayaan muna natin si Seb. Hindi nagpapigil si Cherry na puntahan si Kuling. Seb. Wala na si Kuling, Cherry. Kasalanan ko to. Cherry, alam mo ba para kay Kuling, pinakamaligayang araw niya ay yung kasal niyo. Pakiramdam niya, siya yung pinakamagandang babae. Dahil kahit na maraming lumalapit sa yung babae, siya yung pinili mo. Pinakasalan siya ng isang estrelya. Kumbaga nanalo siya, tapos ganito ang nangyari. Seb, sorry. Cherry, magpahinga ka na muna. Ako nang bahala sa kanya. Seb, no. Gusto ko siyang samahan. Cherry, isipin mo na lang na ayaw mo siyang makita na ganito. Bibigyan ko ng magandang burol si Kuling para pag makita mo siya ulit, siya na ulit ang pinakamaganda. Seb, salamat Cherry. Ikaw talagang best friend ni Kuling. Drew, Kuya Seb, sorry sa nangyari kay Ate Kuling. Ako, Drew, dapat nasa kulungan ka. Dave, please, huwag na tayo mag-away. Pako, so paano natin naayusin to? Anong gagawin natin? Kasi sa totoo lang, every time naayusin natin to, mas lalong gumugulo pa. Ano bang dapat natin gawin? Walang ibang makakaayos ng buhay natin, maliban sa mga sarili natin. Drew, tama si Kuya Pako. Dave, ano? So anong gagawin mo? Magpapakulong ka? Seb, magpapakatino na ako para kay Kuling. Pako, siguro kailangan ko na din tanggapin na di na ako kayang mahalin ni Cherry ulit. May mga kasalanan talaga na walang kapatawaran. Dave, ano? Ganito na lang tayo? Natanggap lang natin na sira ng mga buhay natin? Ganun na lang? Natigil ang pag-uusap nila nang may tumawag kay Paco. Nagulat si Paco sa sinabi ng inutusan niyang mag-imbestiga kung sino ang nagpakalat ng sex video ni Seb. Dave, sino yan? Paco, yung staff ko sa munisipyo, pinaimbestigan ko kung sino nagpakalat ng sex video ni Seb. Seb, anong sabi? Paco, Tulsi. Seb, anong sabi? Paco, Tulsi Cherry daw. Siya daw nagpakalat ng skandal mo. Dave, sigurado ba sila? Paco, oo daw, si Cherry daw. Paco, Tol, baka ito ang kabayaran natin. Mali tayong lahat eh. Maling-mali. Seb, ngayon pa talaga kung kailan wala na si Kuling. Paco, Seb, mali si Cherry. Mali yung asawa ko. Pero hindi natin kailangang isisi sa kanyang lahat. Seb, naayos ko na nga eh. Naayos ko na kuya. Pero sa pakikialam niya, nawala lahat.
Ako ang walang pinakakasalanan sa kanya. Dinamin niyo lang ako. Tapos tingnan niyo, ako ang pinaka nagdudusa ngayon. Pako, tol, pati naman ako nagdudusa. Asawa ko yun eh. Dave, ano ba to contest? Para malaman kung sino ang pinaka naghihirap? Dahil kung oo, baka ako. Drew, nakahiganti na siya. Now what we are going to do? Pako, kailangan natin harapin si Cherry bilang isang pamilya. Drew, pamilya? Pamilya? Si Drew ay bigla na lang umalis sa kanilang pag-uusap. Sinubukan siyang pabalikin ni Paco pero hindi ito nakinig. Samantalang si Cherry ay nasa tabi pa din ni Colleen. Labis ang kanya pagsisisi dahil sa kanya paghihiganti ay nadamay itong si Colleen. Cherry, I'm sorry. Sana mapatawad mo ako. Diyos ko, magsama-sama akong tao. Kaya sana pag nagkita tayo sa kabilang buhay, mapatawad mo ako. Cherry, sorry Colleen. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya to. Si Cherry ang nag-ayos ng burol ni Colleen dahil ipinangako nito kay Seb na bibigyan niya ng magandang burol si Colleen. Labis ang paghihinagpis ni Cherry sa nangyari sa kanyang best friend na si Colleen.